Sa lumang bahay ni Lola, may isang kwarto na mahigpit na ipinagbabawal pasukin. Ngunit isang gabi ng malakas na bagyo, napilitan akong magtago roon dahil sa takot. Sa gitna ng dilim napansin ko ang isang kandila sa gitna ng mesa. Liwanag nito malamig, asul at kakaiba. Nang sindihan ko ito, unti-unting tumigil ang tunog ng ulan, ang galaw ng hangin at maging ang tiktak ng orasan sa pader. Sa loob ng liwanag, naramdaman kong bumibigat ang paligid, parang naipit ang hininga ko sa pagitan ng mga segundo. Sa gilid ng aking mata, may aninong dumaan, tila sumasabay sa pagtigil ng oras, naglalakad ng walang tunog. Sinubukan kong gumalaw, ngunit nanigas ang katawan ko para akong rebultong nililok ng takot. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong di na kumukurap, di na humihinga, parang isang patay na larawan. Sa likod ko, may bumulong. Lahat ng tumingin sa apoy na ito ay hindi na makakaalis. Unti-unting lumamig ang balat ko habang ang kandila'y patuloy na nagliliwanag, hindi na uubos, parang apoy na hindi kailanman mamamatay. Sa labas, tuloy ang bagyo, ngunit sa loob ng kwarto, ako'y naiwang nakapako sa oras, biktima ng liwanag na nagyeyelo ng panahon, nakakulong sa isang sandali na walang katapusan.